Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimulan tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa atin, ang mga OFW, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuturo mong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipahintulot na panghinaan ng loob kaming itinataguyod ng kagalingan ngayon iyong dulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na di lang alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at di lapansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang matatarok. Ang mga mahina'y napapagal at pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan ng banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad,
Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may ay lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba kong sariling buhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa sa pangunahing pangangailangan natin ay pahinga, rest. Sapagkat hindi naman tayo nilikha ng Diyos na magtrabaho na walang humpay. Kaya nga kasama sa sistema ng ating pagkatao ang tayo mapagod. Besides, ang Diyos ang siyang nag-introduce sa atin ng idea ng pamamahinga sa matandang tipan, at ngayon nga po sa ating ebanghelyo na mga napakinggan, ang ating Panginoong Diyos mismo, si Jesus mismo, ang nag-aalok sa ating lahat ng rest o pahinga. Pero hindi po ito yung pahinga na alam natin o nang inanais ng marami sa atin, staycation, long vacation, o kahit yung simpleng pagkain sa labas, pamamasyal, o pag-unwind lang. Kasi ang mga pamamahingang ito ay panandalian lang. At hindi po yan ang pahinga na inaalok sa atin ng poong may kapal. Isipin po ninyo, maraming beses na rin nating narinig, o baka nga tayo mismo ang nakapagsabi nito, after a long vacation, back to reality na naman. At sinasabi yan ng parang nangihina na. So kababakasyon lang, parang pagod na naman. Para bagang ang pahinga nila ay naiwan sa magandang tanawin, sa magandang lugar, sa mga tao, at sa mga magandang karanasan na kanilang naranasan. Na kung po pwede nga lang nilang bitbitin at wag matapos, kanilang gagawin. Kaya hanggang dun lang yung pahinga na naibibigay ng mga ito sa atin. Hindi po ganito ang pahinga na inaalok ng Panginoon. Kasi higit pa sa pahinga ng katawan, ang gusto niyang ibigay sa atin ay pahinga ng ating kaluluwa, ng ating kalooban. Kaya nga po sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, "Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko." Sipin po ninyo, sabi niya lahat. Kasi ito ay imbitasyon para sa lahat. Pero lahat din in a sense na lahat tayo may kailangan ng pahingang ito. Pahinga kay Kristo. Hindi pahinga sa kung saan o sa kasama kung sino. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Lumapit kayo sa akin." Sa Kanya lang talaga. Sapagkat ang bigay niyang pahinga ay hindi lamang pangkatawan, kundi pangkaluluwa. Now,
Pwedeng may mga nagre-react sa atin ngayon at nagsasabing, Father, bakit gano'n? Nagdadasal naman ako, pero feeling ko pagod pa rin ako, malungkot pa rin ako, natatakot pa rin ako, may kulang pa rin. Baka po tinatrato natin ang Panginoon bilang pahinga na katulad ng iba nating pahinga. Katulad ng sinabi natin kaninang pagbabakasyon, pag-unwind, na ginagawa lang natin kung kailan natin kailangan. Kasi we feel tired. Kaya nagdarasal lang tayo kapag nalulungkot, nasasaktan, nangangailangan. But then, kapag okay na yung pakiramdam natin, balik na uli tayo sa dating routine buhay natin. Sa dating buhay at routine natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon natin. Sa dating buhay at routine natin na parang hindi natin na kailangan ang Panginoon natin. Mapapagod nga uli talaga tayo. Sapagkat ang tunay nating kapahingahan, lalong-lalo na ng puso natin, sabi nga ni San Agustin, ay nasa Panginoon lang natin. Ang tunay na pahinga na inaalok dito ng Panginoon ay yung pagsusurrender natin sa Kanya ng buhay natin. Our dreams, our desires, our thoughts, our feelings, everything. Lahat. Yung siya ang talagang masusunod sa buhay natin sa kung anong iisipin, gagawin, sabihin natin. Tama na mahirap, pero kaya nga sabi ng Panginoon, bibigyan niya din tayo ng pamatok. Magtatrabaho pa rin tayo. Hindi naman ito total na pahinga. Pero mas madali ito kumpara sa pag-aalala, hinggil sa security ng buhay natin sa mundong ito at sa buhay sa kabila na anytime pwede natin harapin talaga. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa John 10:28, kapag ang buhay natin ay nasa Kaniyang mga kamay, walang po pwedeng umagaw sa atin. No one can snatch them out of my hand. Hindi ba't yun ang pahinga na kailangan natin? Yung masigurado natin na hindi tayo maano dahil ang buhay natin ay nasa mga kamay ng Panginoon natin. Ang dami ko nang na-encounter na mga namatay at namatay nakapahinga ng payapa. Ito yung mga taong nakapangumpisal, nakapagbago, na isurrender ang kanilang buhay sa Diyos. But then I wonder, kinakailangan pang bang magkasakit tayo ng malubha? Yung mawala na ng pag-asa na tayo gumaling pa? Yung mahimlay tayo sa banig ng karamdaman bago natin isuko na ang lahat sa Kanya, bago natin sabihin ikaw na ang bahala sa buhay ko, bago natin sabihin ikaw na ang masusunod ngayon sa buhay ko. Di ba pwedeng habang bata pa tayo, habang malakas pa tayo, ay isuko na natin ang lahat sa Kanya? Siya nang magdesisyon lagi sa buhay natin upang mas maging payapa na ang pakiramdam natin, upang mas mapahinga na ang isip at ang puso natin. Again, tama na mahirap, pero pwede naman po nating unti-untiin. Ito po ang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, di ba, if we want to follow Him, we must deny ourselves, carry our cross daily. So araw-araw, isuko natin sa Diyos ang ating buhay, mula sa kung ano ang bibilhin natin, kakanin natin, sinong kakausapin natin, anong relasyon ang iingatan, pati ng mga relasyon na tatapusin na natin, sasabihin natin, iisipin natin, lahat, everything, upang talagang ma-feel nating sabihin, lalong-lalo na sa harap ng mga problemang maranasan natin, ang Diyos na ang bahala sa akin. Kasi ang buhay natin ay talagang nasa mga kamay na ng Panginoon natin. Doon lang po tayo makararamdam ng tunay na kapahingahan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos.
Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringhin ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maisuko ang aking buhay sa iyo. Yung totohanan na, yung hindi lang paminsan-minsan, kung kailan ko lang maisipan, and then after that, yung kagustuhan ko na naman ang aking susundin, ipipilit ko kahit na alam kong hindi na nakapagbibigay ng lugod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na makita kung ano ang mga dapat ko pang baguhin sa buhay ko. At tulungan mo po ako na maging maluwag sa isip at sa puso ko ang magpaubaya sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Ayaw ng Diyos na nakararanas ka rin ng pagkabalisa, pagkatakot. Ayaw ng Diyos na ikaw ay restless. Kaya nga, inaaya ka niya. Iniimbitahan ka niya. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ang tagal mo nang ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. Hindi ka pa ba napapagod? Panahon na upang isuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihahandog sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banalan na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sasamahan niya sa tuwid na landas, ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang.
pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin ang mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para makatulong tayo sa marami. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still